Tawagin niyo akong Jimboy. Bale, taga-Antiki po ako. At ikukwento ko lang po sana itong naging karanasan namin noon sa aswang. Nangyari po ito noong mga panahong buhay pa yung aking lolo. Nasa edad pa lamang ako ng mga 12 anyos nang maranasan po yung ganitong bagay. Nasa mahigit 1 taon na po yung karamdaman ng aking lolo Socorro noon. Pero kahit na ganoon, ay hindi naman ganoon kahina yung kanyang pangangatawan. Bukod po kasi sa mga gamot na reseta ng doktor, may mga herbal rin na gamot na iniinom ito na nakakatulong din sa kanya na malabanan yung kanyang karamdaman. Tuwing umaga at hapon, sinasamahan ko si Lolo Socorro na maglibot-libot sa paligid. Kumbaga ay kasama na rin po yun sa kanyang ehersisyo para kahit papano ay may galaw naman niya yung kanyang katawan. Paborito po naming tambayan noon ni Lolo yung ilalim ng puno ng mangga na nasa tapat ng bintana ng kanyang kwarto. May ginawa po kasi kaming tambayan doon kung saan din kami natutulog at nagpapahinga ni Lolo kapag masyadong malinsangan yung panahon. Bukod rin sa hindi mainit yung bahagi roon, masarap nga rin yung simoy ng preskong hangin doon. Isang pagkakataon po noon, mga bandang 4:30 ng hapon, nung mapagpasyahan nga naming maglakad-lakad sa paligid. Hindi na gaanong mainit yung sikat ng araw noon, kaya't nakapaglibot naman po kami noon. Hindi rin naman kami lalayo sa aming bahay gayong hapon na nga at kailangan naming bumalik agad sa bahay dahil may gamot pang iinumin si Lolo. Habang naglalakad ay nagkukwentuhan pa kaming dalawa at nagtatawanan. Natigil lamang kami noong natahimik bigla si Lolo Socorro. At dahil doon ay natigil nga ako sa aking pagtawa at napatanong sa kanya kung bakit bigla nga siyang natahimik. Nakita kong meron itong tinititigan, kaya't sinundan ko na lamang yun ang tingin. Sa unahan namin ay may nakita nga akong isang lalaking nakangisi. Nakatingin ito sa aming direksyon. Pero nung mapansin nga nito na pareho nga kami ni Lolong nakatingin sa kanya, bigla nga itong lumihis ng kanyang tingin. Nagtaka ko sa kinilos ng lalaking yon, kaya tinanong ko nga si Lolo kung kilala ba niya yon, at napailing naman ito bilang tugon. Dagdag pa nito, hindi rin daw pamilyar sa kanya yung mukha ng naturang lalaki. Napatingin ako ulit noon sa lalaking yon at nakita kong naglakad na nga siya palayo sa amin. Hindi rin ako pamilyar sa kanya, kaya't minabuti ko nang wag na lamang pagtuunan pa yun ng pansin. Walang ano-ano noon ay nagyaya na rin si Lolo na umuwi na raw kami sa bahay. Bigla raw kasing sumama yung kanyang pakiramdam at gusto na nga niyang magpahinga. Dahil doon, umuwi na nga muna kami noon sa bahay at pansin kong tahimik lang si Lolo habang naglalakad kami pauwi. Tila may malalim itong iniisip na hindi ko rin mawari kung ano. Hindi ko nga napigilan noon yung sarili ko na magtanong kung may problema ba ito. At napailing naman siya, ngunit nagwika siya tungkol sa lalaking nakita naming dalawa. Ayon sa kanya, parang hindi raw mapagkakatiwalaan yung mukha ng lalaking yon. Dagdag pa nito, masama raw yung kanyang kutob sa naturang lalaki, pero hindi rin niya masabi kung bakit. Basta't mabigat lang daw yung kanyang nararamdaman habang nakatingin sa lalaking yon. Dahil nag-alala nga ako noon na baka masama kay Lolo yung labis na pag-iisip tungkol sa mga ganong bagay, pinagsabihan ko na lamang siyang wag nang bigyan pa ng pansin yung naturang lalaki. Tumango naman si Lolo noon, ngunit pinalalahanan naman niya ako na wag gaanong magtiwala sa mga taong hindi ko naman kilala, at tanging pagtango lang din noon yung aking naitugon sa kanya. Simula nga ng araw na yon, tuwing naglalakad nga kami ni Lolo tuwing hapon, ay malimit nga naming nakikita yung lalaking yon. At tuwing ganoon yung nangyayari, nag-aaya kaagad si Lolo na umuwi, gayong bigla raw na sumasama yung kanyang pakiramdam. Hindi ko naman maipaliwanag kung bakit nangyayari yun kay Lolo, pero may pakiramdam akong tila may kung anong kakaiba doon sa naturang lalaki. Sa paglipas naman ng mga araw noon, minamatsagan ko rin si Lolo dahil pansin ko na tila nanghihina yung katawan nito. Kahit umaga pa lang,
ay mabilis na nga itong makaramdam ng pagod. Nasa namang ikinabahala ko. Nagtataka lang din kasi ako noon dahil hindi naman ganoon si Lolo, gayong malakas pa naman ito noong mga nagdaang linggo. Patuloy lang ako noon sa pagmamatsyag kay Lolo hanggang tuluyan ko na ngang makumpirma na pahina na nga ng pahina yung pangangatawan nito. Minsan na lang din po kami kung makapaglakad-lakad dahil nga mabilis na nga itong mapagod. Hanggang isang pagkakataon nga noon, hindi na nga ako nakapagpigil at tinanong ko kung okay lang ba ito. Hindi naman po ito naglihim sa akin noon at sinabi nga niyang pakiramdam daw niya ay humihina na nga raw yung pangangatawan nito. Dagdag pa ni Lolo, pakiramdam daw niya ay mabilis siyang mapagod at parang wala talaga siyang lakas. Inakala ko naman noon na baka dahil lang may karamdaman ito kaya't ganoon nga yung nangyayari sa kanyang katawan. Pero hindi ko nga inaasahan nang meron pang sabihin si Lolo sa akin noon. Nagulat pa nga ako nang magwika siya na pakiramdam daw niya ay parang may humihigop ng kanyang lakas. Biro pa nga nito, baka may dumadalaw daw sa kanyang aswang. At yun nga yung gumagawa nun sa kanya. Kaya't gano'n na lang siya kabilis kung manghina. Hindi ko naman nagawang tumawa sa kanyang biro dahil nakaramdam nga ako ng kaba sa kanyang sinabi. Sumeryoso rin kasi yung mukha nito. Kaya't alam kong may tinatago nga yung lolo ko. O kaya ay may nais itong sabihin sa akin. Magtatanong pa sana ako sa kanya noon. Pero nauna na nga siyang magsalita. Nagkwento siya sa akin tungkol sa mga naririnig nga raw niya tuwing gabi. Sabi ni Lolo, may pakiramdam daw siyang may kakaiba sa puno ng mangga sa may tapat ng kanyang bintana tuwing gabi. Makailang ulit na rin kasi siyang nagigising dahil may naulinigan daw siyang ingay mula roon. Dagdag pa nito, kung hindi tila pagaspas ng pakpak, ay langit-ngit ng sangaw lagaslas ng mga dahon na parang meron talagang kung ano doon sa punong yon. Pinanindigan nga ako ng balahibo noon dahil sa mga sinabi ni Lolo. Malakas nga raw yung kanyang kutob na baka may aswang talaga sa puno ng mangga tuwing gabi. Napakaseryoso ng mukha ni Lolo noon habang nagkukwento. Pero kalaunan, pinagsabihan na lamang niya ako na wag nang isipin yung kanyang mga sinabi gayong hindi naman daw siya sigurado sa kanyang mga naiisip. Tumango na lang po ako noon. Pero hindi na rin maalis sa isipan ko yung tungkol sa mga sinabi nito. Nang mga sumunod nga na gabi noon, nagmatsyag na rin ako sa paligid. Hindi talaga nawawala sa isip ko yung mga sinabi ni Lolo. Dahil na rin sa nais kong malaman kung ano nga ba talaga yung nangyayari sa aking lolo. At makumpirma nga yung totoo sa kwento nito. Hindi nga ako noon natutulog ng maaga. Binabantayan ko noon yung mga mangyayari. Ngunit sa ilang gabi ko namang pagbabantay noon, ay wala naman akong napapansing kakaiba. Ang tanging bagay lang na napapansin ko noon ay ang patuloy na paghina ng katawan ni Lolo. Kahit wala siyang ibang nararamdaman noon, batid kong walang sapat na lakas si Lolo para gawin yung mga bagay na nakasanayan naming gawin tuwing umaga at hapon. Hanggang sa isang gabi nga noon, lahat ng tanong sa utak ko ay nasagot na nga. Tahimik noon yung paligid at natutulog na rin yung aking mga magulang. Nasa kwarto ko lang din ako noon at nagmamatsyag sa paligid ng bahay. Kinakabahan ako ng hindi ko alam noon, kaya't kinutuban na rin ako na baka may hindi magandang mangyari. Nasa ganoong sitwasyon nga ako nang hindi ko inaasahan ay may maulinigan akong tila lumangit-ngit na parang sanga ng puno ng mangga. Walang ano-ano. Bigla ring nagkaroon ng ingay. Naanimoy may malalaking pakpak na pumapagaspas. Natakot na ako noon dahil naalala ko nga yung sinabi ni Lolo. Pero kahit na ganoon, dahan-dahan pa rin akong sumilip sa aking bintana. Magkatabi lang din yung kwarto namin ni Lolo, kaya't nakikita ko rin yung puno ng mangga mula sa aking bintana.
Maliwanag yung paligid noon gayong kabilugan ng buwan ng gabing yon. At dahil doon, kitang-kita ng dalawang mga mata ko noon, yung isang malapaniking nilalang na nakapatiwarik sa may sanga ng puno ng mangga. Nakaharap yon sa bahagi ng kwarto ni Lolo. Kahit papano, ay tanaw ko rin yung itsura nito. Mukha talagang paniki yung kanyang kabuuan. Mahaba nga lang yung pangil nun at may nagbabagang mga mata. Mabalasik yung pamamara ng pagtitig nun na parang hindi ka na nga nito bubuhayin pa kung ganoong nilalang yung makakasalubong mo sa daan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling yon. Ilang sandali rin akong natulala at tila naninigas sa aking kinatatayuan dahil binalot na rin ng kakaibang takot yung aking buong sistema. Ganon nga yung sitwasyon nang hindi ko inaasahan na mapatingin sa direksyon ko yung nilalang na iyon. Hindi ko nagawang makapagtago noon dahil nga halos hindi ko na rin maigalaw yung aking katawan. Lalong-lalo na yung aking mga paa. At dahil sa paglingon ng nilalang sa akin, ay nangangatog nga yung tuhod ko dahil sa labis na kaba. Bumilis rin yung tibok ng puso ko noon, lalo na nga noong mapangisi pa yung nilalang na iyon. Nanlaki yung aking mga mata, gayong rumihistro nga sa aking isipan yung pagngisi niyang iyon. Nangunot nga yung aking noo, gayong sa pagkakawari ko, ay nakita ko na yung ganoong ngiti at tila pamilyar yon sa akin. Inisip ko noon kung saan ko nga posibleng nakita yon. At naalala ko nga yung lalaking malimit naming makita noon ni Lolo. Napaisip na rin akong baka siya nga yon. At sa pagkakataong yun din, sinubukan ko na ngang makagalaw at makaalis sa may tapat ng aking bintana. Nang magawa ko yon ay ganoon na lamang din yung paghahabol ko ng aking hininga. Napapahawak pa ako sa aking dibdib noon, pero hindi ko na lamang ininda pa yon. At mabilis na napabangon nang maalala ko si Lolo. Kahit takot man, walang pagdadalawang isip kong pinuntahan si Lolo noon sa kanyang kwarto. At ganoon na lang yung kilabot na aking naramdaman nang makita kong nakatayo nga si Lolo sa may tapat ng kanyang bintana. Nilapitan ko ito at nang makalapit nga ako sa kanya, pinagsabihan ko si Lolo na umalis na doon. Sinarado ko na rin yung bintana nito. Nang makita kong may nakatingin nga sa amin na walang iba kundi yung malapaniking nilalang. Pinaupo ko si Lolo noon sa kanyang kama. Walang ano-ano ay nagwika nga ito. Sinabi pa niya sa akin na yun daw yung aswang na dumadalaw sa kanya tuwing gabi. Sinabihan rin po ako nito na hindi talaga niya guni-guni yung lahat ng kanyang mga nakikita at naririnig tuwing gabi. Dahil totoo nga na talagang may aswang nga sa paligid na animoy nagbabantay sa kanya. Sumang-ayon na lang po ako noon kay Lolo. Nagwika kong wag siyang pupunta sa may bintana at gigisingin ko lang yung aking mga magulang at nang maitaboy na nga yung aswang na iyon. Hindi naman ako pinigilan noon ni Lolo. Bago nga ako lumabas ng kanyang kwarto, narinig ko nga na nagwika siya na siya nga raw yung kailangan ng naturang nilalang. Siya raw yung pinupuntirya. Hindi na nga raw ito babalik upang dumalaw pa sa kanya kapag nakuha na nga siya nito. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nito noon. Kaya't pinili ko na nga munang iwan ito sa kanyang kwarto. At tumakbo na nga ako sa kwarto ng mga magulang ko upang gisingin yung mga ito. Nang magising naman po sila noon, sinabi ko nga sa kanila yung aking nakita. Dali-dali kaming bumalik sa kwarto ni Lolo. Pero nung naroroon na nga po kami sa kanyang kwarto, naabutan na lang po namin si Lolo na nakahandusay na sa sahig. Nagkatitigan na lamang kaming tatlo noon nang makarinig kami ng malakas na pagaspas na tila gawa ng malaking ibon na parang papalayo na rin. Nilapitan namin noon si Lolo at talagang natataranta na kami. Pero huli na rin po kami dahil hindi na po ito humihinga.
Sinubukan ko ang sumilip sa may labas upang tignan kung saan na nga ba patungo yung nilalang na iyon. Na ayon kay lolo ay dumadalaw daw sa kanya tuwing gabi. Ngunit hindi ko na nga po ito nakita pa. Tanging ingay lang ng pakpak nito, yung aming naririnig hanggang sa nawala na nga rin po ito. Hindi namin alam yung gagawin namin noon. Wala na kaming ibang nagawa kundi mapahagulgol dahil sa pagkawala ni lolo. Wala na rin kaming magagawa noon eh. At sinubukan na lang naming tanggapin na yung mga nangyari. Ayaw ko munang paniwalaan noon, pero alam kong dahil sa aswang na yon, kaya't namatay yung lolo ko. Kahit sabihin pa nga ng mga magulang kong may sakit ito, hindi pa rin mawala sa isipan ko yung posibilidad na yon. Lalo pang tumibay yung paniniwala ko noon dahil sa pagkawala ni lolo sa ganong paraan. Pero hindi ko na rin po muling nakita pa yung nilalang na yon. Dahil mukhang yung lolo ko lang yung pinupuntirya nito. Ang alam ko lang, naniwala na ako sa mga nilalang na tinatawag nating aswang mula nang mangyari ito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.